Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-28 sa buwan ng Abril taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline at sa ulo ng ating mga balita. Tagumpay ng Pamahalaan ng Victoria laban sa Mina, tagumpay ng lalawigan. Sa kabi-kabilang isyong sinasangkot sa kanya, Gobernador, patuloy ang paglilingkod sa mamamayang Mindoreño. Pandanggita Oriental Mindoro, Top 10 sa Aliwan Festival 2015. At sa detalye ng ating mga balita, muling nakapasok sa Top 10 ang Pandanggita Festival ng Oriental Mindoro sa Aliwan Fiesta na ginanap nitong 25 ng Abril taong kasalukuyan. Ang Aliwan Fiesta ay tinuturing na Grand Festival of Champions ng Pilipinas kung saan naglalaban-laban ang mga pinakamahuhusay na festival sa bansa. Ngayong taon, 14 ang lumahok sa Aliwan Fiesta, kabilang na ang Pandanggita Oriental Mindoro, na muli na namang nakapasok sa top 10. Ang mga mananayaw ng Oriental Mindoro National High School ang naging kinatawan ng lalawigan ngayong taon sa ilalim ng patnubay ni Ginang Rodora Barohabo. Bagamat hindi pa nakakamit ang minimiting kampyonato sa Aliwan Fiesta, pinagmamalaki pa rin ng mga Mindoreño na hindi nawawala ang lalawigan sa top 10 mula nang sumali ito sa naturang kompetisyon. Samantala, kampyon sa taong ito ang Manaragat Festival ng Catbalogan, Samar, habang second place naman ang Sinulog Festival ng Cebu City. Ngayong Mayo naman gaganapin ang Pandanggita Festival matapos na maantala dahil sa naganap na sunog sa tanggapan ng Provincial Tourism Office. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas na mga ilang paalala. Nakikisa ang lungsod ng Calapan sa buong bansa sa pananalangin at paghahangad ng tagumpay ni Manny Pacquiao sa kanyang napakahalagang laban ngayong May 3 kay Floyd Mayweather. Naniniwala tayo na magtatagumpay si Manny Pacquiao sa napakahalagang labang ito at muli niyang bibigyan ng karangalan ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ka, Manny! Baunin mo ang aming mga panalangin. Congratulations and good luck. Welcome to City Mart. Mamili at mawili. Muling nagbabalik ang City Mart Supermarket Extravaganza 2015. Enjoy big savings. Enjoy big discounts. Magpunta sa Governor Alfonso Umali Gymnasium, Oriental Mindoro National High School, Calapan City mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Great choices. Great savings. Kaya huwag palampasin ang City Mart Supermarket Extravaganza 2015. Shopping sa City Mart. Be smart. Shop at City Mart. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Manny, katulad ng usapan natin mo isang araw, hindi ako makakapunta riyan pero dahil birthday ko ngayon, pero kailangan manalo ka. 1 for Pacman. Galingan mo, boss. Isa lang. At maraming nagdadasal para sa iyo rito. Dito sa amin. Kumusta po kayo? Ito po si Atty. Mark Navarro Marcos, punong bayan ng Namahan Oriental Mindoro.
Katulad po ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na patuloy ang paghahanda sa kanyang laban at patuloy ang pagpapakilala sa lahat ng mga Pilipino at sa ating bansa sa buong mundo. Ang mga Nauhenyo po ay patuloy din ang pagpapakilala sa aming minamahal na bayan ng Nauhan bilang isa sa mga pangunahing destinasyong pangturismo at pangkalakalan. At patuloy din po ang aming paghahanda at ang paglaban namin sa kahirapan at ang paglaban ng epekto ng droga sa aming mga kabataan. Kaya't kaisa po ang lahat ng mga Pilipino, kami pong mga Nauhenyo ay patuloy na dumadalangin sa katagumpayan ng ating pambansang kamo. Kaya po mga kababayan ko dito sa bayan ng Nauhan, sama-sama po natin ibigay ang pinag-isang suntok ng Nauhan para kay Pacman. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTV. Tapos na ang usapin hanggang sa kasong isinampa ng Aglubang Mining Corporation sa Municipal Treasurer's Office ng Victoria. Pangunahing dahilan nito ang pagkilala ng Court of Appeals sa umiiral na 25-year mining moratorium sa Oriental Mindoro. Ang Provincial Ordinance No. 001-2002 na may titulong Ordinance declaring a 25 mining moratorium on all forms of mining in the province of Oriental Mindoro and providing exceptions and penalties thereof. Ito ang pinatunayan sa kasong naipanalo kamakailan ng Bayan ng Victoria sa Aglubang Mining Corporation. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez, taong 2011 na magtangkang magbayad ang Aglubang Mining Corporation sa Municipal Treasurer's Office ng Victoria ng mahalagang mahigit sa 800,000 pesos. Bilang consignment fee ng kumpanya kaugnay sa sinasagawa nitong exploration activities sa mga bulubunduking nasasakop ng bayan. Tinanggihan ng Victoria Municipal Treasurer sa pangunguna ni Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr. at mariing pinanindigan ang kasalukuyang pinaiiral na 25-year mining moratorium ordinance sa lalawigan. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang Aglubang Mining Corporation laban kay Victoria Municipal Treasurer Juan Abante. Hinawakan ang civil case number CV-11-6353 ng Regional Trial Court Branch 44th Judicial Region, kung saan ibinasura ang petisyon ng Aglubang laban sa Victoria. Inapila ito na Aglubang sa Court of Appeals at dito natalo ang Aglubang. Pagkatapos ng pagkatalo, wala nang ibang aksyong isinampa ang kumpanya kaugnay sa nabanggit na issue. Batay sa pinalabas ng entry of judgment ng Court of Appeals sa Maynila, kinatigan ng Korte ang naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 40 na kumikilala sa ordinansang ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan na naglalayong protektahan at pangalagaan ang likas na yaman ng lalawigan. Kasi meron tayong na-receive na isang final and executory order from the Court of Appeals affirming the lower court's order sa case involving the Municipal Treasurer of Victoria against Aglubang Mining Corporation. So, ito is a victory for the Municipality of Victoria kasi the Court of Appeals affirmed the lower court's order, and this lower court's order says that the Aglubang Mining Corporation has no authority, cannot consign or cannot pay the consignation fee amounting to more or less 800,000 pesos. So short to say, ang sinasabi ng Court of Appeals, tama ang desisyon ni Regional Trial Court. At dahil tama ang Regional Trial Court, tama si Municipal Treasurer na hindi tanggapin ang consignation fee that is being tendered by Aglubang Mining Corporation. Kasi with that court order that we received, mas mabibigyan ng lakas ng loob ang kapwa munisipyo, ang ating mga kapwa-tao, at malalaman nila na kahit pala ang mga court ay ina-uphold ang ating moratorium at binibigyang halaga na bawal ang mining sa kahit anong lugar sa Oriental Mindoro. Ang tagumpay ng Bayan ng Victoria sa naturang usapin ng pagmimina itinuturing ring tagumpay ng di lamang ng Oriental Mindoro, kundi maging ng buong isla ng Mindoro. Ayon kay Atty. Suarez, di dapat matakot ang mamamayan na manindigan laban sa isyu ng pagmimina. Dahil bukod sa mayroon na tayong matibay na ordinansa, matibay rin na niya ang paninindigan ng lokal na pamalaan sa pamumuno ni Governor Alfonso Umali Jr. Paliwanag pa ni Atty. Suarez na kahanda na ang kanilang sulat para kay DNR Secretary Ramon Pahe, kaugnay sa muling pagkakabuhay ng ECC ng Intex Resources.
Batid na to ni Suarez na marami ang nabigla at nangangamba sa bagong pagkilos na ito na naturang kumpanya. Laman ng liham na ito ang muling pagrehistro ng masiding pagtutol ng mamamayan at pamahalaan ng Oriental Mindoro sa naturang proyekto. The provincial government, along with several stakeholders and NGOs, we fought for the suspension. We fought for the temporary revocation of the ECC of Intex Resources. That was sometime in 2009. We were so lucky at the time dahil sa ating effort at nakita ng group sa taas, dapat ngang i-lift ang ECC ng Intex Resources. So the ECC was temporarily lifted, but it was so saddening for the provincial government to learn that the ECC ay reinstate again by the Office of the President. We received an order from the DENR Undersecretary informing us that the ECC has again been reinstated. What does the provincial government do? Si Governor Umali, kasama ang mga munisipyo din, tayo ay magpapadala ng sulat sa Secretary of DNR expressing our sentiment na we are not amenable to what has happened. Hindi tayo payag dito sa reinstatement of the ECC. At sinasabi natin dito at pinapanindigan ni Governor Umali na kahit na merong reinstatement of the ECC, hindi pa rin niya papayagan ang kahit anong mining or exploratory activities in any area of the province of Oriental Mindoro. Okay, sinabi rin kasi doon sa order of the Undersecretary and the order of the Office of the President na kailangan daw i-secure pa rin ang approval of the local government units for Intex Resources to be able to operate. So in short, their ECC may have been reinstated, but the provincial government, we are standing firm on this, will not issue any approval, any favorable endorsement to Intex Resources. Yan po ang nililinaw ni Governor kay Secretary Pahe, papadalhin niya sa Intex Resources at sa ating mga kababayan na itong ating moratorium, it stands and we have to follow that. Samantala, di dapat maging kampante at ituloy yung laban. Ito ang pahayag ni Father Edu Garrigues kung may pa rin sa isyu ng pagmimina sa lalawigan, lalo na't muli pinagkaloob ng Department of Environment and Natural Resources at ng Malacanang ang ECC sa Mindoro Nickel Project ng kumpanyang Intex Resources. Isa si Father Edu sa mga nag-hunger strike noon na nagresulta sa pagpapalabas ng isang special order. Ang noon ay DNR Secretary Lito Atienza naglalaman ng kanselasyon ng ECC na nabanggit na proyekto. Kaya naman sa muling pagkakaloob ng ECC sa Intex Resources, isa si Father Edu Garrigues na naaalarma at muling nagpapaalala sa mahigit na isang dekadang pakikipaglaban kontra mina. At sa desisyong binaba ng Court of Appeals kaugnay sa sinampang kaso ng aglubang mining sa pamalambayan ng Victoria, partikular na sa Municipal Treasurer nito na si Juana Abante, kung saan nagkinatigan nito ang naging desisyon ng mababang hukuman at isinaalang-alang umiiral na moratorium sa lalawigan. Malaking inspirasyon ito ayon kay Father Edu sa lahat na nanindigan at patuloy na pangalagaan ang yaman at kalikasan ng lalawigan. Sana ay huwag tayong maging kampante at huwag manahimik. Sana ay patuloy na hindi ko lang alam kung paano makagagalaw kasi nga mas maraming trabaho ko sa Maynila. Pero dapat hindi nga nakadepende sa isang tao lang yung galaw. Naniniwala naman ako na may lilitaw na mga grupo para kaya lang siguro dahil yun nga medyo kampante at siguro wala pa talagang malinaw na banta. Pero sigurado ako na dahil may naitanim na tayo, may naipunla na yan. At saka yung mga tao may malaki ng kamalayan dito sa issue. Kasi yan yung una nating tinutukan noon, paano gisingin yung iba't ibang mga sektor sa pag-aaral, kung paano tayo niloloko, na sinasabi para sa kaunlaran yung minahanan, totoo hindi naman. So, nandyan lahat yung mga kamalayan, yung lahat ng mga naitanim natin sa mga tao. At alam nila yun mulat. At may paninindigan ng mga taga Mindoro. Ang tabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalala. Sa muli isang pagbilirang pagkakataon, muli, the world will stop, this country will stop once again to witness the greatest match of history, ang sinasabing fight of the century, ang laban ng ating kaibigang si Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas mo ang iyong kagalingan, ang kagitingan, and this country will never be prouder
Kaya kaming lahat dito sa bansa ay nagdumadalangin at ipinagdarasal na sana'y muli ang pagtatagumpay ng isang Manny Pacquiao para ibandera at ipagmalaki ang bansang Pilipinas. With the so many problems besetting this country, I know there is Manny Pacquiao who will rise above those problems at ipagmamalaki ang bansang Pilipinas. Mula sa Kongreso, kaming lahat ay nagyayabang at ipinagmamalaki na mayroon kaming isang kasama na nagdadala para ibandera, ang sabi ko nga, para ipagmalaki ang Pilipinas. Nawa ang iyong pinagdaanan mula kay Kid Kulapo hanggang ngayong isang pinakamagaling, the greatest boxer of all time, ay sana'y maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino. Sa aking kumpare, Congressman Manny Pacquiao, good luck, best wishes, at ang 10 ng unang distrito ng Oriental Mindoro, kaming lahat ng Mindoreño, ay umaasa at ipinagdarasal ang iyong tagumpay para sa ating bansa. Isang bayan para kay Pacman. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hindi ako apektado. Ito ang pahayag ni Governor Alfonso Umali Jr. sa kabi-kabilang isyong sinasangkot sa kanya. Kilala niya siya ng mga Mindoreño sa tagal ng panahon ng kanyang pagiging lingkod bayan. At kaugnay sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, pinaninindigan ni Gobernador Umali na provincial administrator lamang siya noon at ministerial lamang ang kanyang tungkulin. Ganun pa man ay nakatakda na siya mag-file ng kanyang apela sa pamamagitan ng isang motion for reconsideration. Well, alam naman lahat ng Mindoreño istorya yan.
na talaga namang hindi naman tayo ministerial yung trabaho natin yan. Pero, so, minimaintain ko yun. Ayoko lang magsalita kasi hindi pa ako nag-EMR eh. Baka, alam mo na, ano pa, pinapabayaan ko sila mamblema sa akin kaysa problemahin ko sila. In fact, bukas makikita na nandyan lahat yung mga leaders natin. Kung apektado yun eh, hawak ko sa kanila. Pero, ang dami natin bukas dito. Nagdatingan lahat, magdadatingan lahat. Pati yung mga LP leadership, magdadatingan. So, hindi lang local. Tingin ko, mas nakaganda pa sa akin to eh. Kasi ngayon, nagrarami lahat. Lahat may manifesto of support. So, paano mo sasabihin? Kilala naman ako ng tao rito, hindi naman tayo gano'n eh. So, for the longest time, ilan na ako, 22 years na nandito sa Mindoro. Minsan hindi ako nasa ng mga yan. So, I'm not a bit worried. Alam ko, at the end of the day, lalabas yung katotohanan. Medyo, the truth will set us all free. Samantala, life begins at 60. Basayang biro ni Governor Umali sa pagsapit bukas ng kanyang ika-60 taong kaarawan na 29 ng buwang kasalukuyan. Ayon sa gobernador, masiyahan niyang ipagdiriwang ang kanyang kaarawan kapiling ang masang pinaglilingkuran niya, ang sambayanang Mindoreño. Sisimula ng kasiyahan sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na susundan ng isang inihandang programa para sa gobernador. Sama-sama at salo-salo sa pananghalian sa pamamagitan ng isang boodle fight ang handa ng gobernador para sa lahat ng babati at makikibahagi sa kanyang kaarawan. Inaasahan na darating bukas di lamang ang mga lokal na opisyales sa lalawigan, kundi maging ang ilang mataas na opisyal ng pamahalaang nasyonal. Sa kasulukuyan ay inihahanda na ang bulwagang panlalawigan kung saan gaganapin ang kasiyahan at pagsasalo-salo para sa kaarawan ng gobernador. Life goes on, life goes on. Nag-umpisa 60. Sabi na, life begins at 40, 60 na pala tayo, hindi ko napansin eh. Pero anyway, ganyan lang talaga, kasama sa ano yan. Lahat nung nangyayari nga, kasama sa buhay yan eh. Hindi naman natin maalis yan na magkakaroon ng konting gusto. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, kaysa intindihin ko yan, sila kung intindi sa akin, hindi ko naman problema yun, problemahin nila ako. Pero na. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. World champion, the current WBC super featherweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. Muli na naman po nating makikita at masasaksihan ang inaasam at napakagandang laban sigurado ng ating iniidolo at ating minamahal na si Manny Pacquiao. Manny, narito kami kasama ang mga galerans na naniniwala sa iyong galing at sa iyong taglay na lakas para maiuwi ang corona bilang isang champion muli sa larangan ng boxing. Naniniwala kami na kaya mong patumbahin si Mayweather sapagkat bilang isang Pilipino, bilang isang napakagaling at napatunayan mo ng ilang beses na ikaw ang talagang champion. Kami ay patuloy na magdadasal, kami ay patuloy na mananalangin na hari manwari ay kasihan ka ng pomay kapal para masigurado na maiuwi mo ang koronang ito. Manny, laban, galingan mo, kasama mo kami. Manny, ang iyong panalo, panalo namin. Ang iyong panalo, panalo ng bayan. Ang iyong panalo, panalo ng Pilipinas. May pagbabago.
Misyon ng Calapan Waterworks na ipagpatuloy ang agos ng pagbabago sa Calapan. Hindi na kailangan magpaigib sa malayong lugar dahil bawat bahay nagsisimula ng magkaroon ng sariling supply ng tubig. May kaunlaran. Tubig na ligtas inumin dahil sa water treatment technology. May tiwala. May pag-asa. Asahan po ninyo hanggang may Calapan Water. Sagana ang daloy ng buhay. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Matapos kumuha ng eksaminasyon upang maging scholar ng Department of Science and Technology, 51 kabataan mula sa lalawigan ang nakapasa at kwalipikado na makapag-aral ng mga kursong may kinalaman sa siyensya sa tulong ng scholarship program ng naturang ahensya. Wala sa nasabing bilang 5 ang pasok sa Merit Scholarship kung saan isa sa mga batangan ang annual gross income ng pamilya na 156,600 pataas, habang 66 naman ang nakapasok sa scholarship base sa RA 7687 kung saan mababa naman sa 156,600 pesos ang kita ng pamilya kada taon. Kasunod nito, 27 na buwang kasalukuyan sumailalim na sa orientasyon ng mga turang mag-aaral na ginanap sa Adriatico Memorial School Conference Hall sa pamamahala ng mga kawani ng TOST Oriental Mindoro na pinangunahan ni Provincial Science and Technology Director Jesse Pine. Kasama naman ng mga mag-aaral ang kanilang mga magulang sa pagdalo sa nasabing aktibidad at matapos ang orientasyon, opisyal na siyang lumagda sa kanilang kontrata bilang bahagi ng pagiging benepisyaryo ng TOST scholarship programs. Iba't ibang institusyong pangkolehiyo na nasa ilalim ng Commission on Higher Education identified Centers of Excellence o Centers of Development for Particular Science and Technology course ang maaaring pasukan ng mga DOST scholars. Samantala, maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita naghanap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako muli si Jake Viray, nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.